Target ihabol sa Semana Santa ang pag-aalis ng mga sagabal at pagtatapal sa Maharlika Highway. Mahalaga ang daan lalo sa pagbiyahe ng mga kalakal mula Luzon hanggang Mindanao. Kaya may hiwalay na pangmatagalang rehabilitation na isasagawa. Nakatutok si Joseph Morong. Kung ang Pilipinas ay isang katawan, ang Pan-Philippine Highway o Maharlika Highway ay isang malaki at mahabang ugat na lampas 3,000 kilometro ang haba mula sa Lawag sa Hilagang Luzon. Itatawid ng Roro at magpapatuloy sa Eastern Visayas bago muli itawid ng Roro mula Hilagang Mindanao papuntang Zamboanga City. Dito dumaraan ang maraming produktong agrikultural kaya nga may panukalang batas na tawagin din itong National Food Highway. Dekada 70 pa ito na itayo at kung ang mga inspeksyon ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang pagbabasehan, tila napabayaan na ito. Sa ilang bahagi sa Quezon, baku-bako ang daan, gayon din sa Bicol at sa Samar. Hindi mo aakalaing national highway ito. Kaya ngayong malapit na naman ang Semana Santa kung kailan marami ang inaasahang babiyahe, pinapamadali na ng DPWH ang paglilinis ng mga obstruction o harang sa Maharlika Highway, kasabay ng pansamantalang pagtatapal at pagpapantay ng mga baku-bakong bahagi nito hanggang sa katapusan ng Marso. Ang target, walang matirang bahagi nito na hindi madadaanan sa kasagsagan ng mahal na araw. Pasensya ulit, no? Pero kaya kami nagmamadali ngayon kasi in preparation for Holy Week. Sa Hunyo o Hulyo naman, maaring simula ng pangmatagalang rehabilitasyon nito na nangangailangan ng nasa 16 billion pesos. Pag natapos, ganito na dapat ang maging itsura ng Maharlika Highway. Magkakaroon na tayo ng malawakang bidding for A5 sa Bicol, Samar sa Region 8 and sa Region 13 sa Agusan, no, sa Surigao, Agusan area. Kasi yun ang information natin na yan ang pinakamasasamang area. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nasa 60% na mga kalsada sa buong bansa ang kailangang i-repair o kumpunihin. Samantala, sa Hulyo naman, inaasang matatapos ang Phase 1 ng rehabilitasyon ng EDSA mula Taft hanggang Orense. Oras na matapos ito, magkakaroon daw ng mga sidewalk para sa publiko. Pinag-aaralan ng DPWH kung pwede ang maghapon at magdamag na rehabilitasyon sa Semana Santa dahil walang masyadong tao sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.